8 taon. Isinakripisyo ko ang aking mga pakpak para sa isang lalaking ang itinuring sa akin ay isang basahan. Sa harap ng marami, itinapon ako ni Renz na parang dumi, kasama ang kanyang batang kabit. Pero hindi nila alam, habang dinudurog nila ang puso ko, muli kong hinahasa ang aking kakayahan. Ngayon, sa taas na 30,000 talampakan, maririnig nila ang aking boses. Ako si Captain Althea Navarro at ito ang aking paglipad, pabalik sa aking sarili. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga taong umabuso sa aking kabutihan? Pirmahan mo na ito, Althea. Ayoko nang mag-aksaya pa ng oras sa isang relasyong matagal na nating alam na wala ng patutunguhan. Ang boses ni Renz ay parang isang matalim na blade na humiwa sa katahimikan ng silid. Walang emosyon ng kanyang mga mata. Malamig pa sa hanging hatid ng aircon sa loob ng kanilang marangyang dining room. Sa ibabaw ng mesa, sa tapat mismo ng isang kandelabra, ay nakalatag ang mga dokumento para sa kanilang diborsyo. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang suot niyang oven mitts. Sa gitna ng mesa ay ang isang mainit-init pang beef caldereta, ang paboritong putahe ni Renz, na 3 oras niyang niluto nang may pag-iingat. Ngayong gabi, ang kanilang ika-8 anibersaryo bilang mag-asawa. Nakasuot pa si Althea ng kanyang paboritong bestidong asul, ang kulay na laging sinasabi ni Renz na nagpapaalala sa kanya ng kalangitan. Ngunit ang kalangitang iyon ay tila bumagsak at dumagan sa kanyang dibdib sa isang iglap. 8 taon, Renz! Bulong ni Althea, ang kanyang boses ay halos isang hangin na lamang. 8 taon ko itong pinangalagaan. Isinakripisyo ko ang lahat. Ang career ko, ang pangarap kong maging captain, ang bawat oras ko, lahat yun. Ibinigay ko sa'yo para suportahan ang business mo. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Renz habang inaayos niya ang kanyang mamahaling necktie. Isinakripisyo? Althea, let's be real. Noong tumigil ka sa paglipad, ikaw ang nakinabang sa yaman ko. You've been living in a mansion, wearing designer clothes and doing nothing but house chores for years. You've become a plain, boring housewife ni hindi mo na nga kayang makipagsabayan sa mga social circles ko. You are useless to my growth now. Ang bawat salita ay parang isang sampal na nag-iwan ng hapdi na hindi nakikita ng mata. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay matatag na humahawak sa controls ng isang eroplano, ay nanginginig na ngayon sa ilalim ng mesa. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung nasaan na ang lalaking nangako sa kanya sa harap ng dambana na siya ang kanyang magiging co-pilot habang buhay. Pero ang tanging lumabas ay ang tunog ng kanyang mabilis na paghinga. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang tambol na nagbababala ng kanyang sariling pagkagunaw. Nanlalabo ang kanyang paningin habang nakatingin sa ulam na pinaghirapan niya. Ang usok nito ay tila isang paalala ng mga pangarap niyang naging abo na. And besides, dagdag ni Renz habang may kinukuha sa kanyang bulsa, Kiara is pregnant. She's giving me what you couldn't give me in 8 years. Isang tagapagmana. Someone who is young, vibrant, and actually knows how to represent me. Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Althea. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay nadagdagan ng isang matinding saksak sa kanyang pagkatao. Ang kanyang kawalan ng kakayahang magkaanak ay ang lihim na sugat na matagal na niyang iniingatan. Isang sugat na ngayon ay binudbura ni Renz ng asin sa harap mismo ng kanyang mukha. Hindi na namalayan ni Althea na ang kanyang mga daliri ay mariin nang nakakapit sa gilid ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa mamahaling kahoy nito. Ang sakit sa kanyang mga kamay ay wala pang 1% ng hapdi sa loob ng kanyang dibdib. Ang silid na dati ay puno ng mga alaala ng tawanan ay biglang naging isang malamig na kabaong. Bumukas ang pinto ng dining room at pumasok si Kiara, nakasuot ng isang manipis na silk dress
Ang kanyang tiyan ay bahagya ng bumubukol. May dala siyang ngiting tagumpay. Isang ngiting tila nagsasabing nakuha na niya ang lahat ng pag-aari ni Althea. Hi, Althea! Malambing ngunit puno ng lason ang boses ni Kiara. Don't be too dramatic. Inabutan ka naman ni Renz ng settlement, di ba? Enough na yon para makapagsimula ka sa isang maliit na apartment. Siguro naman, marunong ka pang magluto ng kalsada para mabuhay. Tumingin si Althea kay Renz, naghahanap ng kahit katiting na awa, ngunit ang tanging nakita niya ay ang pagkainip. Kinuha ni Renz ang fountain pen at inilapag ito sa ibabaw ng divorce papers. Itunulak ito palapit sa kanya. Sign it now, Althea. O baka gusto mong ipakaladkad kita sa labas sa harap ng mga kapitbahay ni na Mama? Ang imahe ni Doña Aurora, ang kanyang biyenan na kailanman, ay hindi siya tinanggap dahil sa kanyang pagiging ambisyosang piloto. Noon, ay pumasok sa kanyang isipan. Alam niyang nasa labas lang ito, naghihintay na makita ang kanyang tuluyang pagbagsak. Nanigas ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang puso, na 8 taon niyang inalagaan para lamang sa lalaking ito, ay tila isang kristal na nahulog sa semento at nadurog sa libu-libong piraso. Walang salita ang makapaglalarawan sa bigat ng hanging kanyang nilalanghap. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila 1 taon ng pagdurusa. Kinuha niya ang panulat. Ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila 1 tonelada. Habang nakatitig sa linyang dapat niyang pirmahan, isang alaala ang biglang dumaan sa kanyang isipan. Ang tunog ng makina ng eroplano, ang amoy ng ulap at ang pakiramdam ng tunay na kalayaan. Bakit ko nga ba isinuko ang lahat para sa isang taong ang turing sa akin ay isang gamit na pwedeng palitan kapag lumana? Ang tanong na yon ay umalingaw-ngaw sa kanyang utak, mas malakas pa sa pintig ng kanyang sariling dugo. Isang malamig na determinasyon ang unti-unting gumagapang sa kanyang mga ugat. Sa kabila ng mga luhang, hindi pa rin tumitigil sa pag-agos. Pinirmahan ni Althea ang papel, hindi dahil sumusuko siya, kundi dahil ito na ang huling pagkakataon na hahayaan niyang tapakan ang kanyang dangal sa ilalim ng bubong na ito. Iniligpit ni Renz ang mga papel ng may ngiti ng tagumpay at agad na inakbayan si Kiara. Hindi na nila nilingon ang babaeng iniwan nilang duguan ng puso sa gitna ng isang anibersaryong naging lamay. Naiwang mag-isa si Althea sa gitna ng dining room. Ang kandila ay unti-unti nang nauupos at ang bango ng beef caldereta ay naging amoy ng pagkabulok sa kanyang pang-amoy. Tumingala siya sa kisame, pilit na pinipigilan ang susunod na daluyong ng hikbi. Sa gitna ng katahimikan, isang bulong ang kumawala sa kanyang mga tuyong labi. Isang pangako sa sarili na mas matatag pa sa anumang bagyong kanyang hinarap sa himpapawid. Saan ba napupunta ang isang ibon na pinutulan ng pakpak kung ang langit na kanyang minahal ay naging kulungan lamang ng sakit? Huwag mong subukang ilabas ang kahit anong gamit na hindi mo binili ng sarili mong pera, Althea. Tandaan mo, pumasok ka sa bahay na ito na ang dala mo lang ay ang iyong ambisyon at isang lumang uniforme. Ang boses ni Doña Aurora ay kasing lamig ng marmol na sahig ng mansyon. Nakatayo siya sa tuktok ng engrandeng hagdanan, naka-cross arms, habang pinapanood ang pagbaba ni Althea, bit-bit ang isang nag-iisang maleta. Ang bawat hakbang ni Althea sa carpet ay tila pagtapak sa mga piraso ng kanyang sariling dangal. Walang katulong na lumapit para tulungan siya. Lahat sila ay nakayuko, takot na madamay sa puot ng matandang byuda. Sa labas, ang langit ay tila nakikiramay. Ang madilim na ulap ay nagsimulang magpakawala ng malalaking patak ng ulan na lumilikha ng isang malungkot na ritmo sa bubungan ng mansyon na itinuring ni Althea na tahanan sa loob ng 8 taon. 8 years, Mama, mahinang sabi ni Althea habang nakatitig sa kanyang biyenan. 8 taon kong pinagsilbihan ang anak niyo. 8 taon kong tiniis ang lahat ng masasakit na salita niyo dahil mahal ko si Renz. Ganito lang ba ang halaga ng lahat ng yon? Isang mapang-uyam na ngisi ang gumuhit sa labi ng matanda.
Ang pagtitiis ay obligasyon ng isang asawa, hindi isang utang na dapat bayaran. Ngayong wala ka ng silbi kay Renz, wala ka na ring puwang sa pamilyang ito. Umalis ka na, bago ko patawagin ang mga security para kaladkarin ka. Lumakad si Althea palabas ng pinto. Ang malakas na pag-ipit ng bakal na gate ay umalingaw-ngaw sa buong kalsada. Isang tunog na naghudyat ng formal na pagtatapos ng kanyang buhay bilang Mrs. Villacorta. Sa bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat, tila hinuhugasan nito ang huling bakas ng pabango ng karangyaan na kanyang nakasanayan. Naglakad siya sa gilid ng kalsada. Ang kanyang maleta ay unti-unting bumibigat dahil sa pagkabasa. Kinuha niya ang kanyang cellphone, sinubukan niyang tawagan ang mga taong tinawag niyang kaibigan nung siya ay asawa pa ng isang mayamang negosyante. "Hello, Grace? Pwede ba akong makituloy kahit ngayong gabi lang?" "Naku, Althea, pasensya ka na ha. Alam mo namang business partner ni Renz ang asawa ko. Ayaw namin ng gulo. Pasensya na talaga." Sunod-sunod na pagtanggi ang kanyang natanggap. Ang hiya na kanyang nararamdaman ay mas masakit pa sa lamig ng gabi. Ang mga taong dati ay naguunahang magbigay ng regalo sa kanya ay tila nagkaroon ng amnesia sa isang iglap. Sa paningin ng lipunan, siya na ngayon ay isang discarded wife, isang basurang itinapon matapos pakinabangan. Nakarating siya sa isang maliit at madilim na eskinita sa Pasay, malayo sa kinang ng Forbes Park. Ang amoy ng kanal at basang basura ang sumalubong sa kanya sa halip na amoy ng mga sariwang bulaklak. Ang boarding house na kanyang nahanap ay isang lumang gusali na tila anumang oras ay babagsak na. Ang kwarto ay maliit, sapat lang para sa isang kama at isang maliit na lamesa. Ang dingding ay may mga bitak na tila mga pilat ng nakaraan. Ibinaba ni Althea ang kanyang maleta at naupo sa gilid ng kama. Ang tunog ng mga kuliglig at ang malalayong busina ng sasakyan ang tanging musika sa kanyang paligid. Binuksan niya ang kanyang pitaka. Kakarampot na barya at ilang libong piso na lamang ang natitira. Ang huling settlement na itinapon sa kanya ni Renz na parang limos. Napatingin siya sa kanyang mga palad. Ang mga kamay na ito ay dating humahawak sa control yoke ng isang Airbus A320, nagdadala ng daan-daang buhay sa kaitaasan. Ngayon, ang mga kamay na ito ay nanginginig habang pilit na binubuksan ng isang pakete ng instant noodles. Ang bawat subo ng malamig na pagkain ay tila may kasamang pait ng pagsisisi. Naalala niya ang mga gabing hindi siya natutulog para lamang tapusin ang mga reports ni Renz, ang mga sakripisyong ginawa niya para lamang mapanatili ang imahe nito bilang isang matagumpay na lalaki. Ito pala ang kapalit ng paglimot ko sa sarili ko. Bulong niya sa dilim. Humiga siya sa matigas na kutsyon, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kisame na may mga mantsa ng tagas ng ulan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang paalala na siya ay humihinga pa. Bagamat ang kanyang kaluluwa ay tila naiwan na sa labas ng gate ng mansyon, biglang umilaw ang kanyang cellphone sa ibabaw ng maliit na lamesa. Isang hindi kilalang numero ang tumatawag. Sa gitna ng gabi, ang liwanag ng screen ay tila isang munting bituin sa gitna ng kadiliman. Nag-aalinlangan siyang sumagot. "Hello? Is ito si Althea Navarro, dating first officer ng Skyjet Air?" Ang boses sa kabilang linya ay malalim, seryoso, at tila nagmula sa isang nakaraang matagal na niyang ibinaon. Napatayo si Althea, ang kanyang puso ay biglang bumilis ang tibok. Sino po ito?" "Hindi mahalaga kung sino ako sa ngayon. Ang tanong ko ay ito. Naalala mo pa ba kung paano lumipad? O hinayaan mo na ring mabulok ang iyong mga pakpak kasama ng iyong nakaraan?" Nanigas si Althea. Ang mga salitang yon ay parang isang kuryenteng gumising sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Sa labas, ang ulan ay unti-unti nang tumitila. Ngunit sa loob ng maliit na kwartong iyon, isang bagong unos ng pag-asa ang nagsisimulang mabuo. Dahan-dahang hinaplos ni Althea ang isang kupas na leather case na nakatago sa pinakailalim ng kanyang maleta.
Sa bawat pagdampi ng kanyang mga daliri, sa gasgas na balat nito, tila bumabalik ang isang mundong matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Sa loob ng maliit at madilim na kwarto sa Pasay kung saan, ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bombilya, binuksan niya ang case. Naroon ang kanyang airline transport pilot license. Ang kanyang larawan sa ID ay mukha ng isang babaeng puno ng buhay. Ang mga mata ay nagniningning sa pangarap. At ang labi ay may ngiting, tila kayang abutin ang pinakamalayong bituin. 8 taon na ang nakalilipas. 8 taon mula nang huling beses niyang isuot ang 4 na guhit ng ginto sa kanyang balikat. Tila naririnig pa niya ang malakas na ugong ng mga makina ng Airbus A320, ang pakiramdam ng biglang pag-angat mula sa lupa, at ang paghalik ng mga ulap sa bintana ng cockpit. Iyon ang kanyang buhay, iyon ang kanyang hininga. Hanggang sa dumating ang gabing lumuhod si Renz sa harap niya, hindi para mag-propose ng kasal, kundi para magmakaawa ng isang sakripisyo. "Althea, please, kailangan ko ng katuwang sa bahay. Hindi ko kayang mag-focus sa negosyo kung lagi kang nasa himpapawid. Isang aksidente lang, mawawala ka sa akin. I need a wife, Althea. I need a home, not a hotel room." Ang boses ni Renz noon ay puno ng huwad na pagmamalasakit. Naniniwala siya. Akala niya, ang pag-ibig ay pagsuko ng sariling langit para maging lupa sa paanan ng taong mahal mo. Naalala pa niya ang araw na kinuha niya ang kanyang Breitling pilot's watch, ang huling regalo ng kanyang yumaong ama na isa ring aviator. Ipinangako niya sa sarili na hinding-hindi niya ito ipamimigay. Ngunit nang malapit ng mabangkarote, ang unang warehouse ni Renz, hindi siya nag-atubiling dalhin ito sa isang sanglaan. Ang halaga ng relo na yun ang nagdugtong sa buhay ng kumpanya ni Renz. Ang bawat tagumpay ni Renz ay nakatayo sa ibabaw ng mga pangarap ni Althea na unti-unti niyang ibinaon. Sa kasalukuyan, naramdaman ni Althea ang matinding pagkalam ng kanyang sikmura. Binilang niya ang mga barya sa ibabaw ng maliit na lamesa. 15 piso. Hindi man lang sapat para sa isang disenteng pagkain. Kinuha niya ang isang basong tubig at ininom ito ng dahan-dahan. Pilit na nilulunod ang gutom at ang luhang muling nagbabadyang pumatak. Inilabas niya ang kanyang lisensya mula sa case. Hinawakan niya ito ng mahigpit. Tila ba ito ang tanging salbabida sa gitna ng malawak at malupit na karagatan. Ang expiry date ay matagal na ring lumipas, tulad ng kanyang kabataan at kaligayahan. Sorry, bulong niya sa hangin. Ipinagpalit ko ang pakpak na ibinigay mo para sa isang lalaking ang turing sa akin ay isang anino lang. Ang namayani sa silid nang itapat niya ang lisensya sa tapat ng kanyang puso. Sa kabila ng dumi ng paligid, sa kabila ng amoy ng luma at basang kahoy, naramdaman ni Althea ang isang pamilyar na kislap sa loob ng kanyang kaluluwa. Ang pakiramdam ng paghawak sa joystick, ang kalkulasyon ng hangin, ang kontrol sa sariling tadhana. Hindi yon nawala. Natutulog lang. Tumayo siya at lumapit sa maliit na bintanang may rehas. Mula sa malayo, nakikita niya ang mga ilaw ng Ninoy Aquino International Airport. Bawat pagkutitap ng mga ilaw sa runway ay tila isang tawag na hindi niya na maaaring baliwalain. Biglang tumunog ang telebisyon sa labas ng kanyang kwarto, sa common area ng boarding house. Ang balita ay tungkol sa isang grand engagement gala sa isang sikat na hotel sa Makati. Lumabas si Althea para kumuha ng mainit na tubig, ngunit napatitig siya sa screen. Naroon si Renz, nakasuot ng tuxedo na nagkakahalaga ng daan-daang libo. Sa tabi niya ay si Kiara na nagniningning sa suot na diamond necklace, ang kwintas na dati ay ipinangako ni Renz na ibibigay kay Althea sa kanilang 10 taon. In an exclusive interview, anunsyo ng reporter, Mr. Renz Villacorta announced his upcoming marriage to Miss Kiara Monteverde. The couple also revealed that they are expecting their first child, whom Renz calls his greatest legacy and the only thing that completes his life. Nabitawan ni Althea ang hawak niyang baso.
Hindi ito lumikha ng malakas na tunog dahil bumagsak ito sa basang-basahan, ngunit ang pagkabasag sa loob ng kanyang dibdib ay sapat na para magpahina sa kanyang mga tuhod. Nakita niya ang paraan ng pagtingin ni Renz kay Kiara, isang tingin na puno ng pagpapahalaga, ang tingin na matagal na niyang ipinagkait kay Althea. Ngunit ang mas nagpatigil sa kanyang paghinga ay ang huling sinabi ni Renz sa camera bago matapos ang segment. Finally, I have a woman who is not just a burden, but a partner. Someone who doesn't live in the clouds, but someone who knows her place beside me. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang sakit ay napalitan ng isang nakakapapasong galit. Sa loob ng 8 taon, itinuring siyang pabigat ng lalaking binuo niya mula sa wala. Ang bawat pindot sa keyboard ay tila isang mabigat na pasanin sa mga daliri ni Althea. Sa loob ng maliit na booth, sa likod ng isang malaking department store sa Makati, nagsisilbi siyang part-time data encoder. Ang hangin dito ay amoy lumang karton at alikabok, malayo sa preskong simoy ng cockpit na dati niyang kinalalagyan. Ang sahod niya sa isang araw ay hindi pa sasapat para pambili ng isang tasa ng kape sa mga mamahaling shop na dati niyang madalas puntahan. Ngunit kailangan niyang mabuhay. Ang bawat sentimo ay mahalaga para sa kanyang pangarap na muling makalipad. Althea, pakidala naman itong mga boxes sa customer service area. Utos ng kanyang supervisor. Tumango lamang siya at binuhat ang 3 malalaking kahon. Habang naglalakad sa gitna ng kumikinang na mall, pilit niyang itinago ang kanyang muka sa likod ng mga karton. Ayaw niyang may makakilala sa kanya. Ang hiya ay parang isang lason na dahan-dahang kumakalat sa kanyang sistema. Ngunit tila mapaglaro ang tadhana. Sa tapat ng isang luxury boutique, napatigil ang kanyang mundo. Ang bango ng isang pamilyar at mamahaling pabango ang humalik sa kanyang pangamoy, ang pabango ni Renz. Narinig niya ang isang pamilyar at maingay na tawa. Ang tawang parang mga bubog na bumabaon sa kanyang balat. Renz, look at this bag! Bagay na bagay ito sa akin kapag pumunta na tayo sa Singapore, di ba? Ani Kiara. Nakasuot ito ng isang makinang na bestido at nakakapit sa braso ni Renz na parang isang linta. Mabilis na ibinaling ni Althea ang kanyang tingin, ngunit huli na ang lahat. Ang isang kahon na hawak niya ay dahan-dahang nadulas dahil sa panginginig ng kanyang mga kamay. Ang tunog ng pagbagsak ng karton sa makintab na sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng matahimik na mall. Ang mga gamit sa loob, mga mumurahing hanger at plastik na lalagyan ay nagkalat sa paanan ni Renz at Kiara. Napatigil ang dalawa. Tumingin si Kiara sa paanan niya bago dahan-dahang itinaas ang paningin kay Althea. Isang mapanuyang nangiti ang gumuhit sa kanyang mga labi, isang nangiting puno ng tagumpay at pang-aalipusta. Oh my God! Renz, look! Is that Althea? Bulalas ni Kiara. Ang kanyang boses ay sadyang itinaas para marinig ng mga taong dumadaan. I thought familiar ang posture. So dito ka na pala nagtatrabaho ngayon. Tagabuhat ng kahon? Hindi nakapagsalita si Althea. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Dahan-dahan siyang lumuhod para pulutin ang mga nagkalat na gamit. Ang bawat segundo ng pagyuko niya sa harap ni Renz at Kiara ay tila isang taon ng paghihirap. Tumingin si Renz kay Althea, walang bakas ng awa sa kanyang mga mata, tanging pandidiri at pagkahiya. Let's go, Kiara. We're wasting time. Malamig na sabi ni Renz, tila ba si Althea ay isang dumi sa kalsada na ayaw niyang tapakan. Wait, honey. Pijil ni Kiara habang kumukuha ng 1,000 piso sa kanyang designer purse. Inihulog niya ito sa sahig, sa mismong tapat ng kamay ni Althea na pumupulot ng mga hanger. Here, Althea. Mukhang kailangan mo to. At nga pala, we're looking for a yaya for our baby soon. Baka gusto mong mag-apply? At least doon, hindi ka mapapagod sa pagbubuhat at makakakain ka pa ng masarap.
Ang bawat salita ni Kiara ay tila mga karayom na itinusok sa puso ni Althea. Ang katahimikan sa paligid nila ay naging kasing bigat ng tingga. Naramdaman ni Althea ang init ng luhang nagbabadyang pumatak, ngunit pilit niyang pinigil ang sarili. Hindi niya bibigyan si Kiara ng kasiyahang makita siyang umiiyak. Ang nangyari nang dahan-dahang tumayo si Althea. Hindi niya kinuha ang pera. Sa halip, inayos niya ang kanyang gusot na uniforme at itinuwid ang kanyang likod. Kahit nakasuot siya ng mumurahing sapatos at amoy alikabok, ang paraan ng kanyang pagtayo ay puno pa rin ng dignidad ng isang captain. "Keep your money, Kiara." Mahinahon ngunit seryosong sabi ni Althea. "Baka kailanganin mo yan kapag dumating ang araw na ma-realize ni Renz na ang kagandahan ay nawawala, pero ang kawalan ng karakter ay habambuhay na sumpa." Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa gulat, habang si Renz naman ay napakuyom ng palad. Naglakad palayo ang dalawa, ang tunog ng takong ni Kiara ay tila mga mabilis na pintig ng galit. Naiwang nakatayo si Althea. Ang kanyang puso ay tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla. Nanginig ang kanyang mga tuhod at napahawak siya sa gilid ng isang shelf para hindi matumba. "Althea?" Isang malalim at pamilyar na boses ang tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Isang kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat, isang kamay na may dalang init at katiyakan. Paglingon niya, nakita niya ang isang matandang lalaki na nakasuot ng isang simpleng polo barong, ngunit ang aura nito ay hindi maikakaila. Si Captain Manuel, ang mentor na nagturo sa kanya kung paano basahin ang hangin at yakapin ang bagyo. "Captain Manuel!" Bulong ni Althea, at sa pagkakataong ito, hindi na niya napigilan ang pagtulo ng isang nag-iisang luha. "Hinanap kita kung saan-saan, anak," sabi ng matanda. Ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot at paghanga. "Bakit hinayaan mong ang isang agilang tulad mo ay maglakad sa lupa kasama ng mga manok? Ang langit ay naghihintay sa iyo, Althea. At hindi pa huli ang lahat para muli kang lumipad." Sa loob ng isang maliit na silid na puno ng mga lumang chart ng nabigasyon at modelo ng mga eroplano, nakaupo si Althea sa harap ni Captain Manuel. Ang amoy ng kape at lumang papel ay nagbibigay ng kakaibang kapanatagan, isang mundong pamilyar na tila isang panaginip na lang ngayon. "Althea, ang paglipad ay hindi lang tungkol sa pagpindot ng mga buton o pagpihit ng yoke," panimula ni Captain Manuel habang dahan-dahang inilalapag ang kanyang tasa. "Ito ay nasa dugo mo. 8 taon ka mang tumigil. Ang langit ay hindi nakakalimot sa mga anak nitong marunong magmahal sa kanya. Pero ang tanong, handa ka na bang harapin ang takot na baka kinalimutan mo na ang sarili mong galing?" Hindi agad nakasagot si Althea. Tumingin siya sa kanyang mga kamay. Ang mga kamay na nitong mga nakaraang araw ay puro karton at alikabok ang hinahawakan. "Captain, wala na akong pera. Ang lisensya ko ay expired na. At ang tingin ng lahat sa akin, isa na lang akong hamak na housewife na itinapon sa basurahan. Hindi ang tingin ng ibang tao ang magpapalipad sa eroplano, kundi ang determinasyon mo," seryosong sagot ng matanda. "May kaibigan ako sa isang aviation school sa Clark. Papayagan ka nilang gumamit ng simulator tuwing madaling araw bago magsimula ang mga klase. Pero ikaw ang magbabayad para sa fuel at maintenance hours ng certification. Kaya mo ba?" "Kaya ko ba?" Ang tanong na yon ay umaling-aungaw sa isip ni Althea. Para mabayaran ang certification, kailangan niyang magdoble kayod. Nagsimula ang bagong buhay ni Althea, isang buhay na puno ng lihim at pagod. Tuwing gabi, matapos ang kanyang trabaho sa mall, hindi siya uuwi para magpahinga. Sa halip, sasakay siya ng bus patungong Pampanga. Doon, sa loob ng malamig at madilim na simulation room, muli niyang hinarap ang kanyang pinakamalaking pangarap at pinakamalaking takot. Sa unang gabi niya sa loob ng simulator,
Naramdaman ni Althea ang matinding pagkahilo. Ang mga ilaw sa dashboard ay tila mga nanunuksong mata na nagsasabing, "Hindi mo na kami kabisado." Nang hawakan niya ang controls, naramdaman niya ang panginginig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang muscle memory ay tila kinalawang na ng panahon. Ang namayani ng subukan niyang gawin ang isang emergency landing procedure sa simulation. Nabigo siya sa unang 5 beses. Pawis na pawis siya, ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang dibdib sa tindi ng kaba. Ngunit sa ika-6 na pagkakataon, habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata at inaalala ang boses ng kanyang ama, naramdaman niya ang dahan-dahang paglambot ng kanyang mga galaw. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw muli sa mga switch. Ang pakiramdam ng pagkontrol sa eroplano ay muling dumaloy sa kanyang mga ugat. Para mapondohan ang kanyang mga training hours, kinuha ni Althea ang pinakamahirap na trabaho sa loob ng aviation school, ang paglilinis ng mga hangar at pag-aayos ng mga kagamitan tuwing gabi. Walang nakakaalam na ang babaeng naglalampaso ng sahig at nagpupunas ng langis sa mga makina ay ang dating sikat na si Captain Althea Navarro. Madalas siyang makitang natutulog sa bus. Ang kanyang mga kamay ay may mga bahid ng grasa, ngunit ang kanyang mukha ay may bakas ng isang kakaibang kapayapaan. Bawat piso na kanyang naiipon ay itinatago niya sa loob ng kanyang lumang pilot case, ang war chest, para sa kanyang pagbabalik. Isang gabi, habang naglalakad siya palabas ng hangar, nakita niya ang isang pamilyar na anino sa di kalayuan. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling polo, tila may hinahanap. Mabilis na nagtago si Althea sa likod ng isang malaking engine cowling. "Sigurado ka bang dito siya pumupunta?" Narinig niyang tanong ng isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Isang boses na nagmula sa isa sa mga tauhan ni Renz. Nanlamig ang buong katawan ni Althea. Ang kanyang lihim ay tila nanganganib. Bakit siya hinahanap ni Renz? May hinala ba ito sa kanyang ginagawa? O gusto lang siyang lalong pahirapan? Hinigpitan ni Althea ang kapit sa kanyang bag. Ang takot ay naroon, pero ang apoy ng determinasyon sa kanyang puso ay mas maliwanag pa sa anumang radar sa dilim. "Huwag mong dungisan ang sahig ng putik na kara. Mahirap maglinis ng dumi na hindi sa akin." Ang boses ni Althea ay matatag, bagaman ang kanyang buong katawan ay sumasakit mula sa magdamag na pagtatrabaho sa hangar at sa simulator. Pagod na pagod siyang umuwi sa kanyang maliit na kwarto sa Pasay, ngunit ang amoy ng mamahaling pabango, isang amoy na tila lason sa kanyang pang-amoy, ang sumalubong sa kanya sa pinto. Nakaupo si Kiara sa nag-iisang silya ni Althea, diring-diri na tinitingnan ang paligid. Ang kanyang suot na mamahaling silk dress ay parang isang sampal sa gitna ng mga bakbak na dingding at butas-butas na bubong ng boarding house. "So, ito na pala ang langit mo ngayon, Althea?" Ani Kiara habang tinitingnan ang kanyang bagong manicure. "Ang baho naman dito, parang amoy grasa at desperation. How can you live like this? If I were you, baka tinapos ko na lang ang paghihirap ko." Hindi sumagot si Althea. Dahan-dahan niyang inilapag ang kanyang bag sa kama. Alam niyang narito si Kiara para saktan siya, para siguraduhin na wala na siyang lakas na tumayo. "Alam mo, Renz is so happy now." Patuloy ni Kiara, ang kanyang boses ay tila isang malambing na kanta pero puno ng talim. "He doesn't even mention your name. Para ka lang isang bad dream na kinalimutan na niya. At ang baby namin, he's buying the best nursery set from Europe." Doon mo makikita ang kaibahan, Althea. Sa akin, excited siyang maging tatay. Sa'yo, para siyang nakakulong sa isang responsibilidad na ayaw naman niya. Naramdaman ni Althea ang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib, ang pakiramdam ng 1,000 karayom na sabay-sabay na tumutusok sa kanyang puso. Pero nanatili siyang nakatayo. Hindi niya ipapakita ang kanyang kahinaan. Tumayo si Kiara at lumapit sa maliit na lamesa kung saan nakalagay ang tanging kayamanan ni Althea, ang huling litrato ng kanyang mga magulang bago ang mga ito pumanaw.
Sa litratong yun, bata pa si Althea, suot ang isang papel na pakpak, nakangiti sa piling ng kanyang amang piloto. "What's this? A memory of a life you'll never have again." Kinuha ni Kiara ang litrato. "Ibigay mo sa akin yan, Kiara." Mahinahong sabi ni Althea, pero may babala sa kanyang mga mata. "You know what's pathetic? You're still clinging to the past. This flight thing, it's over. You're just a maid in a pilot's dreams." Sa isang mabilis at malupit na galaw, kinuha ni Kiara ang isang marker sa lamesa at binaboy ang mukha ng ama ni Althea bago ito itinapon sa sahig na puno ng talsik ng ulan. Parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Althea. Ang katahimikan sa loob ng kwarto ay naging kasing bigat ng 1,000 tonelada. Ang tunog ng pagtama ng frame sa semento ay tila isang pagsabog sa kanyang pandinig. Ang nangyari nang dahan-dahang lumuhod si Althea para pulutin ang litrato. Hindi siya sumigaw, hindi siya nanakit. Sa halip, maingat niyang pinunasan ang dumi sa mukha ng kanyang ama gamit ang dulo ng kanyang lumang t-shirt. Ang kanyang mga balikat ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang puot na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya. "Alam mo ba kung bakit hindi mo ako kayang basagin, Kiara?" Bulong ni Althea habang nakatitig sa litrato. "Dahil ang dumi na dala mo hanggang balat lang, pero ang pakpak ko nasa loob ng kaluluwa ko. Kahit gaano mo kadungisan ang paligid ko, hindi mo maaabot ang taas ng lipad ko." Tumawa ng malakas si Kiara, isang tawang puno ng panguuyam. "Lipad? Althea, gising. Naglilinis ka lang ng mga hangar sa Clark. Akala mo ba hindi namin alam? Renz is making sure na walang airline ang tatanggap sa'yo. You are blacklisted, sweetheart. You're just wasting your time and your remaining coins." Nanigas ang buong katawan ni Althea. Blacklisted? Ang kapangyarihan ba ni Renz ay umabot na hanggang sa kanyang pangarap? Naglakad si Kiara palabas. Ang kanyang takong ay lumilikha ng mapagmataas na tunog sa maruming sahig. "Enjoy your noodles, Captain. Yan na ang huling pagkakataon na makakakita ka ng pakpak. Sa panaginip mo na lang." Naiwang mag-isa si Althea sa dilim. Ang lason na iniwan ni Kiara ay tila kumakalat na sa kanyang sistema. Niyakap niya ang litrato ng kanyang ama sa kanyang dibdib. Ang kanyang mga hikbi ay tahimik, pero bawat isa ay tila nagpunit sa kanyang kaluluwa. Totoo ba? Wala na ba talaga akong pag-asa? Sa labas, ang kidlat ay gumuhit sa langit. Tila isang paalala na ang bagyo ay hindi pa tapos. At sa gitna ng kadiliman, isang tanong ang naiwang nakabitin sa hangin. Hanggang saan ang kayang gawin ni Renz para siguraduhing hindi na muling makakalipad ang babaeng minsan niyang sinamba? Sayang lang ang kuryente sa simulator na ito. Hindi na maibabalik ng makina ang 8 taong kinalawang na utak. Ang mga salitang yon mula kay Captain Soriano, ang head instructor ng aviation school, ay tumagos sa pandinig ni Althea na parang isang malamig na agos ng tubig. Nakatayo ito sa labas ng simulator room, nakatingin sa kanyang relo at tila naiinip sa paghihintay na matapos ang session ni Althea. Ang bawat salita nito ay puno ng pagdududa. Isang paalala na sa mundong ito, ang isang domesticated housewife ay wala ng puwang sa cockpit. Sa loob ng madilim na silid, ang tanging liwanag ay nagmumula sa naglalakihang screens at mga makukulay na switch sa dashboard ng Airbus A320 simulator. Hawak ni Althea ang side stick. Ang kanyang mga palad ay may mga paltos at sugat mula sa maghapong paglilinis ng mga hangar at pagbubuhat ng mabibigat na kagamitan. Ang hapdi ng kanyang mga kamay ay kabaligtaran ng pag-iingat at pagmamahal na ibinibigay niya sa bawat paggalaw ng control yoke. Iniaalay niya ang bawat butil ng kanyang lakas para sa pagkakataong ito, habang ang boses ng paghamak ay patuloy na umaalingaw sa labas. Naramdaman ni Althea ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok.
kasabay ng bawat digital na tunog ng makina sa loob ng simulation. Nararamdaman niya ang malamig na pawis na gumagapang sa kanyang likod. Ang mga numero sa altimeter ay tila naglalaro sa kanyang paningin, at sa bawat pagkurap niya, tila nakikita niya ang mukha ni Renz na tumatawa, sinasabing isa lamang siyang pabigat. Ang kanyang hininga ay naging mababaw at ang pakiramdam ng pagkabigo ay tila isang lason na dahan-dahang nagpaparalisa sa kanyang mga ugat. Sa bawat pagpindot ko ba sa mga makinang ito, muling mabubuo ang nadurog kong pagkatao o lalo ko lang pinapatunayan na ang isang tulad ko ay wala ng puwang sa langit? Captain Navarro, simulation starts now. Severe weather conditions. Engine number 2. Failure on VE sa speed. Good luck. Ang boses ni Captain Manuel mula sa intercom ay seryoso, pero may bakas ng suporta. Nagsimula ang pagyanig ng buong cockpit simulator. Ang visualization sa screen ay napuno ng makapal na ulap at matatalas na guhit ng kidlat. Ramdam ni Althea ang puwersa ng hangin sa kanyang mga kamay. Sa gitna ng take-off, isang babala ang lumitaw sa screen. Ang kanang makina ay nagliyab. Ang master caution na ilaw ay nagkulay kahel. Nagbibigay ng kakaibang liwanag sa loob ng madilim na silid. Ang namayani ng sandaling iyon. Sa halip na magpanik, ipinikit ni Althea ang kanyang mga mata sa loob ng isang segundo. Hindi niya inisip ang mga manual na nabasa niya. Inisip niya ang kanyang ama. Inisip niya ang pakiramdam ng hangin na tila humahalik sa pakpak ng eroplano. Ang kanyang mga daliri na puno ng sugat at dumi ng grasa ay dahan-dahang gumalaw nang may katiyakan. Pinatay niya ang nasirang makina, itinama ang timon at hinayaang ang kanyang instinct ang magdala sa kanya sa gitna ng unos. Ang bawat switch na kanyang ginalaw ay tila bahagi na ng kanyang sariling katawan. Sa labas, napatigil si Captain Soriano. Ang paraan ng paghawak ni Althea sa sitwasyon ay hindi gawa ng isang taong 8 taong nawala. Ito ay gawa ng isang dalubhasa na may pusong uhaw sa katarungan. "She's stable," bulong ni Captain Manuel. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa paghanga. Ngunit sa gitna ng matagumpay na pag-akyat, biglang nagbago ang lahat. Ang dashboard ay muling napuno ng mga pulang ilaw. Isang hindi inaasahang total electrical failure ang lumitaw sa system. Isang glitch na hindi bahagi ng orihinal na test plan. Ang buong silid ay nabalot ng dilim. Tanging ang tunog ng mabilis na paghinga ni Althea ang maririnig sa katahimikan. "Althea, may problema sa system. Abort the simulation!" Sigaw ni Captain Manuel. Pero hindi gumalaw si Althea. Sa gitna ng kadiliman, nararamdaman niya ang bigat ng eroplano na dahan-dahang bumubulusok. Kung sa simulation na ito ay hindi niya mailigtas ang kanyang sarili, paano pa sa totoong buhay? Hindi. Bulong ni Althea, ang kanyang tinig ay may halong pait at determinasyon. Hinding-hindi na ako babagsak muli. Biglang umilaw ang isang maliit na pulang ilaw sa dashboard, ang backup battery warning. At sa monitor, nakita ang isang papalapit na bundok sa gitna ng zero visibility. Ang yaman ay madaling kitain, pero ang tiwalang sinira ay parang basag na salamin. Gaano mo man pagdikitin, laging may sugat na iiwan sa bawat haplos. Sa loob ng kanyang marangyang opisina sa itaas ng isang skyscraper sa Makati, hindi mapakali si Renz. Ang malamig na hangin mula sa aircon ay hindi sapat para pawiin ang init ng kanyang ulo. Nakatitig siya sa isang tambak na dokumento sa kanyang mesa. Ang mga numero sa financial report ay tila mga langgam na nagkakagulo, pulang-pula at nagbababadya ng panganib. Simula nang umalis si Althea, ang bawat desisyon niya sa negosyo ay tila laging sumasabit. Dati, sa bawat kontratang pinipirmahan niya, naroon si Althea sa gabi para basahin ang fine print. Ang kanyang asawa ay may matalas na mata para sa mga detalye, isang disiplinang nakuha nito sa pagiging piloto. Ngayon, ang kanyang mga bagong consultant ay puro mabulaklak na salita lamang ang dala, ngunit walang direksyon.
Honey, look, I bought the limited edition stroller for the baby. It's 200,000 pesos, but it's so worth it, right? Pumasok si Kiara sa opisina nang hindi kumatok, bit-bit ang mga shopping bags na tila walang katapusan. Ang kanyang nangiti ay maliwanag. Ngunit para kay Renz, ang bawat kislap ng mga alahas ni Kiara ay tila isang paalala ng perang mabilis na nauubos. Kiara, not now. I'm busy. Malamig na sagot ni Renz habang hinihilot ang kanyang sentido. Busy? Renz, you're always busy lately. At bakit ba ang tipid mo na? I need the credit card for the baby shower venue. We need to show them that we are the power couple of the year. Maingay na reklamo ni Kiara. Ang kanyang boses ay tila isang matinis na tunog na bumabasag sa konsentrasyon ni Renz. Napatingin si Renz sa kanyang asawa. Ang babaeng akala niya ay magbibigay sa kanya ng vibrance. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, napapagtanto niya na si Kiara ay isang magandang dekorasyon lamang na walang alam sa hirap ng pagpapatakbo ng buhay. Naalala niya si Althea. Si Althea na kahit pagod mula sa paglilinis ng bahay, ay magtitimpla pa rin ng kape at uupo sa tabi niya para tumulong sa trabaho nang walang hinihinging kapalit. Ang namayani ng aksidenteng mahulog ni Renz ang kanyang fountain pen. Yumuko siya para pulutin ito at nakita ang isang maliit na sticker sa ilalim ng kanyang desk. Isang maliit na remove before flight tag na idinikit doon ni Althea bilang biro noong unang taon ng kanilang pagsasama. Hinaplos ni Renz ang piraso ng tela at sa loob ng isang saglit, naramdaman niya ang matinding pangungulila sa kapanatagan na dala ng kanyang dating asawa. Ang kanyang silid na puno ng mamahaling gamit ay biglang nagmukhang hungkag at walang buhay. Renz, are you even listening to me? Sigaw ni Kiara, sabay padyak ng kanyang mamahaling takong. Enough, Kiara. Umalis ka muna. I have a meeting with the legal team. Bulyaw ni Renz na ikinagulat ng babae. Nang lumabas si Kiara na padabog ang pinto, muling nabalot ng katahimikan ang silid. Ngunit ang katahimikang yon ay mabilis na nabasag ng isang kakaibang tunog. Ang pagdating ng isang email sa kanyang laptop. Ang sender ay anonymous. Binuksan ni Renz ang mensahe. Walang nakasulat na kahit ano. Tanging isang attachment lamang. The Villacorta Corruption Files, Part 1. Nanlamig ang buong katawan ni Renz. Ang bawat pahina sa attachment ay naglalaman ng mga ebidensya ng kanyang mga illegal na transaksyon, mga kickbacks na itinago niya sa loob ng maraming taon. Ito ang mga sikretong akala niya ay baon na sa limot. At ang mas nakakapanginig ng tuhod, ang bawat dokumento ay may mga notes sa gilid. Pamilyar na sulat kamay na tila isang anino mula sa kanyang nakaraan. Sa kabilang panig ng lungsod, sa loob ng isang maliit na internet cafe, isang babae ang dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan. Nakasuot siya ng hoodie at nakayuko, ngunit ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang taong tapos na sa pagiging biktima. Ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon at para kay Renz, ang tadhana ay nagsisimula pa lamang maningil ng kanyang utang. Ang bawat hibla ng buhok na bumabagsak sa sahig ay tila mga tanikala ng nakaraan na isa-isang napuputol. Hindi na ako ang babaeng laging nakayuko. Hindi na ako ang asawang pwedeng apakan dahil lang sa mahal ko siya. Sa harap ng isang maliit at basag na salamin, sa loob ng kanyang boarding house, hawak ni Althea ang isang gunting. Ang kanyang mahaba at itim na buhok, ang buhok na laging sinasabi ni Renz na nagpapadala sa kanya ng swerte, ay dahan-dahang nalalaglag sa maruming cemetery. Ang tunog ng gunting na humihiwa sa bawat hibla ay tila isang deklarasyon ng digmaan laban sa sarili niyang kahinaan. Nang matapos siya, ang makikita sa salamin ay hindi na ang mukha ng isang domesticated housewife na laging may bakas ng luha, kundi isang babaeng may matatalas na mata at isang mukhang handang harapin ang anumang unos. Lumipas ang mga linggo ng matinding pagsasanay. Sa loob ng hangar ng aviation school sa Clark,
Nakatayo si Althea sa harap ng Board of Examiners. Ang amoy ng jet fuel at ang mainit na hangin ng hapon ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Nakasuot siya ng kanyang bagong puting uniforme, plansado, malinis, at walang bahid ng dumi ng grasa na nakuha niya noong siya ay naglilinis pa ng mga sahig para lamang makapag-aral muli. First Officer Althea Navarro, your performance in the simulator and the actual flight check was exemplary. Ani Captain Soriano, ang gurong dati ay minamaliit siya. Inilapag nito ang isang maliit na velvet box sa lamesa. I must admit, I was wrong about you. You didn't just return to your old self. You became better. Congratulations, Captain Navarro. Naramdaman ni Althea ang isang kakaibang init sa kanyang dibdib. Hindi ito ang sakit na dulot ng lason ni Kiara, kundi ang apoy ng tagumpay. Dahan-dahan niyang kinuha ang 4 na gintong stripes, ang simbolo ng isang captain, at isa-isang ikinabit sa kanyang mga balikat. Ang bawat guhit ay tila may bigat ng 8 taong pagtitiis. Bawat isa ay may kwento ng pagsusumikap sa gitna ng gutom at pagod. Ang nangyari nang lumapit si Captain Manuel sa kanya, hindi ito nagsalita. Sa halip ay dahan-dahan nitong isinuot sa kanya ang kanyang bagong pilot's cap. Ang dulo ng cap ay bahagyang tumama sa kanyang noo, isang pagpapala mula sa isang gurong naniwala sa kanya nang wala ng ibang naniniwala. Tumingin si Althea sa malawak na runway sa labas. Ang bawat eroplanong lumilipad ay tila bumabati sa kanyang pagbabalik. Captain, may balita ako. Bulong ni Captain Manuel habang naglalakad sila palabas ng hangar. Ang South Star Airlines ay naghahanap ng senior captain para sa kanilang international routes. Inirekomenda kita. Pero kailangan mong malaman, ang unang assignment mo ay isang special flight. Anong flight, Captain? Tanong ni Althea. Ang kanyang boses ay kalmado na at puno ng autoridad. Flight PR Isa 01, bound for Singapore. 1 linggo mula ngayon. Sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay may kakaibang kislap. At ayon sa booking system, may mga pasaherong hindi mo dapat palampasin. Nanigas ang buong katawan ni Althea, ngunit hindi dahil sa takot. Isang malamig na ngiti ang dahan-dahang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang tadhana ay may kakaibang paraan ng pag-aayos ng mga bagay. Ang Singapore, ang lugar kung saan balak ipagdiwang ni Renz at Kara ang kanilang bagong buhay, ay magiging entablado ng kanyang pagtatanghal. Handa na ako, Captain, sabi ni Althea habang isinusuot ang kanyang aviator shades. Panahon na para malaman nila na ang langit ay hindi para sa mga taong gumagapang sa putik ng kataksilan. Habang naglalakad siya palayo, ang tunog ng kanyang mga sapatos sa semento ay tila isang martsa ng tagumpay. Wala na ang Althea na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang nakatayo ngayon ay isang reyna ng himpapawid, handang bawiin ang koronang matagal na ipinagkait sa kanya. Ang bawat pangalan sa listahang ito ay hindi lamang mga pasahero. Sila ay mga piraso ng aking nakaraan na kailangang ihatid ng aking mga pakpak tungo sa kanilang sariling paghuhukom. Sa loob ng malawak at makintab na head office ng South Star Airlines, ang amoy ng bagong carpet at mamahaling kape ay humahalo sa amoy ng excitement sa hangin. Nakaupo si Captain Althea Navarro sa harap ng isang monitor. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadampi sa gilid ng mesa habang tinitingnan ang passenger manifesto para sa Flight PR Isa 01 patungong Singapore. Sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang mansyong unti-unti nang nababalot ng tensyon, hindi mapakali si Renz. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinihigpitan ng hawak sa kanyang baso. Ang bawat balita tungkol sa kanyang bumabagsak na negosyo ay tila isang malakas na hampas sa kanyang dibdib. Kailangan niyang makapunta sa Singapore para sa isang huling pagkakataon na isalba ang kanyang pangalan. Renz, sigurado ka bang kailangang business class tayo?
Maktol ni Kiara habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling luggage. Sabi mo kailangan nating magtipid, pero ayaw kong magmukhang kawawa sa harap ng mga kaibigan ko sa airport. Kiara, tumahimik ka muna. Bulyaw ni Renz. Ang kanyang boses ay puno ng pagod at inis. Ang Singapore trip na ito ang huling pag-asa natin. Kapag hindi natuloy ang investment na ito, mawawala ang lahat. Ang bahay, ang mga kotse, lahat. Bakit ba kasi biglang naging ganito? Iritadong sagot ni Kiara. Ang kanyang mukha ay nawalan ng tamis at napalitan ng asidong katotohanan. Dati naman, ang dali-dali lang ng lahat. Simula nang mawala ang swerteng asawa mo, parang malas na ang dumadating. Nanigas si Ren sa narinig. Ang salitang swerteng asawa ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kanyang sistema. Ayaw niyang aminin, pero sa bawat gabi na hindi siya makatulog, ang mukha ni Althea ang kanyang nakikita. Ang mukha ng babaeng binaliwala niya. Pero siya palang pundasyon ng lahat ng meron siya. Ang namayani sa panig ni Althea nang ilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na rosaryo na gawa sa kahoy, isang alaala mula sa kanyang lola. Dahan-dahan niya itong pinalupot sa kanyang mga daliri, nararamdaman ang bawat ukit ng butil. Sa kabila ng lahat ng sakit, hindi siya nanalangin para sa paghihiganti, nanalangin siya para sa katatagan. Ang kanyang puso ay hindi na punong-puno ng galit, kundi ng isang malamig at matatag na layunin. Bumalik ang kanyang tingin sa monitor. Doon, sa ilalim ng SIAT 2A at 2B, nakasulat ang mga pangalang tila nakatadhana talagang muling magpakita. Villacorta, Renz at Monteverde, Kiara. Isang kakaibang ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Althea. Hindi ngiti ng tagumpay, kundi ngiti ng isang reynang handa nang bawiin ang kanyang trono sa langit. Alam niyang sa loob ng eroplanong yon, hindi siya ang useless housewife na iniwan sa putikan. Siya ang may hawak ng kanilang buhay. Captain Navarro, ready for briefing? Tanong ng kanyang co-pilot na pumasok sa silid. Ready! Sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad at katiyakan. Tumayo siya. Inayos ang kanyang uniforme at isinuot ang kanyang cap. Sa bawat hakbang niya palabas ng silid, ang tunog ng kanyang sapatos sa sahig ay tila isang babala na ang tadhana ay hindi na magpapaliban pa. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, may isang tanong na nananatiling nakabitin. Ano ang gagawin ni Renz kapag nalaman niyang ang babaeng itinuring niyang basura ang siyang magliligtas o magpapabagsak sa kanyang huling pag-asa? At sa hindi kalayuan, isang hindi kilalang tao ang lihim na kumuha ng litrato ni Althea habang papasok sa briefing room, isang litratong agad na ipinadala sa isang numerong walang pangalan. Ang misteryong ito ay tila isang aninong sumusunod sa bawat kilos ng bagong captain. Ang bawat pangarap na itinanim sa luha ay nangangailangan ng basbas ng langit bago ito tuluyang makalipad. Sa gitna ng katahimikan ng sementeryo, kung saan ang tanging maririnig ay ang marahang paghampas ng hangin sa mga dahon ng puno ng nara, nakaluhod si Althea sa harap ng puntod ng kanyang mga magulang. Ang amoy ng sariwang sampagita at ang nanunuot na bango ng natutunaw na kandila ay tila yumayakap sa kanya. Nagbibigay ng isang uri ng kapanatagan na hindi niya nahanap sa loob ng 8 taon sa mansyon ng mga Villacorta. Nakasuot siya ng isang simpleng itim na bestido, ngunit sa kanyang tabi ay maingat na nakalatag ang kanyang flight bag. Sa loob niyon ay ang kanyang uniforme, ang kanyang baluti para sa labanang magaganap bukas. Madam, heto na ako. Bulong ni Althea. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig, pero puno ng determinasyon. Bukas, itutuloy ko ang paglipad na pinatigil ko para sa maling tao. Patawad kung hinayaan kong mabulok ang mga pakpak na ibinigay niyo sa akin. Patawad kung naging mahina ako. Hinaplos niya ang malamig na marmol ng puntod ng kanyang ama. Naalala niya ang huling salita nito bago ito pumanaw. Althea,
Ang langit ay hindi nagsisinungaling. Kapag nandoon ka na sa taas, makikita mo kung ano ang tunay na mahalaga. Sa loob ng 8 taon, naging bulag siya sa katotohanang iyon. Naging sapat na sa kanya ang maging anino ni Renz, ang maging tagaluto, tagalaba, at tagasalo ng lahat ng galit nito habang ang sarili niyang mga bituin ay unti-unting namamatay sa dilim. Naisip niya si Renz, naisip niya ang bawat gabi na umiiyak siya sa banyo habang naririnig ang boses nito na tinatawag siyang walang silbi. Naisip niya si Kiara at ang malupit nitong tawa. Dati, ang mga alaalang ito ay nagdudulot sa kanya ng pagnanais na magtago sa ilalim ng kumot. Ngunit ngayon, sa harap ng kanyang mga magulang, ang sakit ay naging gasolina. Ang namayani ng dahan-dahang tumayo si Althea at kinuha ang kanyang pilot's cap mula sa bag. Isinuot niya ito at tumingin sa malayo, kung saan ang araw ay dahan-dahang lumulubog, nagiiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Ang paraan ng pag-aayos niya sa dulo ng kanyang cap, ang matatag na pagkakatayo ng kanyang mga balikat, at ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na para sabihing tapos na ang panahon ng pagluluksa. Wala nang bakas ng Althea na nagmamakaawa para sa pag-ibig. Hindi ko na kailangan ang pag-aproba mo, Renz. Bulong niya sa hangin, tila ba ang kanyang boses ay makakarating sa lalaking nanira sa kanya. Bukas, sa taas na 30,000 talampakan, ikaw ang titingala sa akin. Bumalik siya sa kanyang sasakyan, isang maliit at lumang kotse na binili niya mula sa kanyang unang sahod bilang trainee instructor. Sa bawat pagpihit niya ng susi, naramdaman niya ang pamilyar na pag-ugong ng makina. Isang tunog na dati ay nagpapaba sa kanya, pero ngayon ay nagbibigay ng kuryente sa kanyang mga ugat. Habang nagmamaneho siya pabalik sa lungsod, tiningnan niya ang kanyang sarili sa rearview mirror. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha. Ang mga ito ay kasing talas na ng isang agila na nakakita ng kanyang prey. Pagdating niya sa kanyang maliit na apartment, inihanda niya ang lahat. Ang kanyang mga dokumento, ang kanyang flight plan, at ang kanyang dignidad. Ngunit bago siya matulog, isang huling mensahe ang pumasok sa kanyang cellphone mula sa isang hindi kilalang numero. Handa na ang lahat para sa bukas. Siguraduhin mong hindi ka kukurap, Captain. Ang pagbagsak ng isang hari ay mas masarap panoorin mula sa cockpit. Sino ang taong ito? At bakit tila mas kilala siya nito kaysa sa pagkakilala niya sa sarili niya? Pinatay ni Althea ang ilaw. Ang dilim ay hindi na nakakatakot para sa kanya. Dahil bukas, siya ang magsisilbing liwanag na susunog sa mga kasinungalingan ng nakaraan. Ito na ang huling pagkakataon na mapatunayan mong may silbi ka pa rin sa akin, Renz. Huwag mong hahayaang mapahiya tayo sa harap ng mga investors sa Singapore. Ang boses ni Kiara ay matinis, matalim, at walang pakundangan. Kahit na nasa loob sila ng matahimik at marangyang VIP lounge ng airport. Maraming tao ang napapalingon. Ang iba ay may halong inis. Ang iba naman ay may pag-uyam sa kanilang mga mata. Ngunit si Kiara ay walang pakialam. Para sa kanya, ang bawat espasyong kanyang tinatapakan ay pag-aari niya. At ang bawat taong nakapaligid sa kanya ay dekorasyon lamang sa kanyang sarswela ng karangyaan. Si Renz naman ay nakatitig lamang sa screen ng kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay pagod. May malalalim na itim na bilog sa paligid nito. Ang bawat notification ng kanyang email ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga asset ay unti-unti nang naba-freeze at ang tanging hawak niya ay ang mga tiket na ito patungong Singapore, ang kanyang huling baraha. Can you please lower your voice, Kiara? Bulong ni Renz. Ang kanyang boses ay puno ng pagtitimpi. Hindi mo kailangang ipagsigawan sa buong lounge ang problema natin. Problem natin? Excuse me, Renz. It's your problem. I am just here to support you. And the least you can do is make sure I'm comfortable. Sagot ni Kiara sabay baling sa isang flight attendant na dumaan.
Miss, bakit ang tagal ng kape ko? Kanina pa ako naghihintay. Is this how you treat business class passengers? Ang flight attendant ay bahagyang yumuko. Pilit na pinapanatili ang nangiti sa kabila ng pambabastos ni Kiara. Pasensya na po, ma'am. Parating na po ang inyong order. Sa kabilang dako ng terminal, malayo sa ingay ni na Kiara, isang matatag na hakbang ang pumupukaw sa atensyon ng bawat daraan. Nakasuot ng malinis at plansadong puting uniforme, may 4 na gintong guhit sa kanyang mga balikat. Naglalakad si Captain Althea Navarro. Ang kanyang bawat hakbang ay may awtoridad. Ang kanyang postura ay tuwid na tila isang espada. Ang bawat tao na kanyang madaanan ay kusang tumatabi, nagbibigay pugay sa isang babaeng nagpapakita ng tunay na kapangyarihan at disiplina. Ang nangyari nang makita ni Althea ang isang matandang babae na nahihirapang buhatin ang kanyang carry-on bag sa escalator. Hindi nag-atubili ang captain. Lumapit siya, dahan-dahang kinuha ang bag at inalalayan ang matanda nang may matamis na ngiti. Dahan-dahan lang po, Lola. Ako na po ang bahala rito. Malamig na sabi ni Althea sa wikang Tagalog. Ang kanyang pagiging makatao sa gitna ng kanyang mataas na posisyon ay ang dahilan kung bakit siya minamahal ng kanyang crew. Pagkatapos ay dahan-dahan siyang naglakad patungo sa V8 Lounge kung saan kailangan niyang kumuha ng huling ulat ng panahon bago ang flight. Dumaan si Althea sa mismong gilid ng mesa ni Renz at Kiara. Hindi niya sila tiningnan. Nanatili ang kanyang paningin sa harap, matatag at direkta. Ngunit habang nilalagpasan niya ang mga ito, ang hangin ay nagdala ng isang pamilyar na halimuyak. Ang banayad na amoy ng jasmine at lavender na ginagamit ni Althea sa kanyang mga damit. Napatigil si Renz. Ang kanyang puso ay biglang kumitid. May kung anong puwersa ang nagtulak sa kanya na iangat ang kanyang ulo. Nakita niya ang likod ng isang babaeng piloto, ang matikas na tindig nito, at ang paraan ng pag-aayos ng buhok sa ilalim ng pilot's cap. Althea? Bulong ni Renz, halos hindi marinig. Ano yon, Renz? May sinasabi ka? Tanong ni Kiara, abala sa pag-aayos ng kanyang lipstick sa harap ng maliit na salamin. Wala. Parang wala. Sagot ni Renz, pero ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa papalayo na bulto ng piloto. Isang kakaibang kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may isang aninong mula sa kanyang nakaraan ang dahan-dahang lumalapit. Para maningil, bakit ganoon ang pakiramdam ko? Imposible namang si Althea yon. Althea is probably in some dirty kitchen right now, struggling to buy her next meal. Hindi siya kailanman makakabalik sa ganitong mundo. Kinuha ni Kiara ang kanyang phone at may mabilis na itinatype. Napansin ni Renz na may isang app na nakabukas sa phone ni Kiara. Isang maliit na pulang tuldok na tila gumagalaw sa isang mapa. Isang tracker. Sino ang tinatrack mo, Kiara? Tanong ni Renz. May halong hinala. Mabilis na pinatay ni Kiara ang screen at ngumiti ng pilit. Wala, honey. Just checking the weather in Singapore. Excited lang ako. Bumukas ang intercom ng terminal. Attention all passengers for South Star Airlines flight PR101 to Singapore. Boarding will commence in 10 minutes at Gate 7. Tumayo si Renz, ngunit ang kanyang tuhod ay tila nanghihina. Ang bawat hakbang niya patungo sa gate ay tila isang paglapit sa isang bangin. Ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi maipaliwanag. Tila ba ang bawat hininga niya ay may dalang babala. Business class seat 2A and 2B. Siguraduhin mong malamig ang champagne bago kami lumipad, miss. At ayoko ng maingay na bata sa paligid ko, it ruins my mood. Ang boses ni Kiara ay umalingaw-ngaw sa loob ng tahimik na cabin ng business class. Habang ang ibang mga pasahero ay abala sa pag-aayos ng kanilang mga kagamitan, siya naman ay prenteng nakaupo, tila isang reynang nag-uutos sa kanyang mga alipin. Ang bawat kilos niya ay puno ng pagyayabang. Pilit na ipinapakita ang kanyang dominancy sa bawat sulok ng eroplano. Sa tabi niya, si Renz ay nakasandal sa kanyang upuan, nakapikit ang mga mata,
Ngunit sa likod ng kanyang mga talukap, hindi siya mapakali. Ang amoy ng loob ng eroplano, ang halo ng mamahaling leather, malinis na hangin, at ang bahagyang amoy ng jet fuel ay nagdala sa kanya ng isang matinding pakiramdam ng nostalgia. Naalala niya ang mga panahong hinahatid niya si Althea sa airport, noong ipinagmamalaki pa niya ang kanyang asawa bilang isa sa pinakamahusay na piloto ng bansa. Isang pamilyar na tunog ng chime ang umalingaw-ngaw sa buong cabin, hudyat na magsisimula na ang anunsyo mula sa cockpit. Dahan-dahang iminulat ni Renz ang kanyang mga mata. Magandang umaga sa inyong lahat. This is your captain speaking. Welcome aboard South Star Airlines Flight PR-101 bound for Singapore. Napatigil si Renz. Ang bawat himaymay ng kanyang kalamnan ay tila nanigas. Ang boses na yon ay hindi lang basta pamilyar. Iyon ang boses na 8 taon niyang narinig tuwing umaga. Ang boses na nagpapakalma sa kanya tuwing siya ay may problema sa negosyo. Ang boses na 8 taon niyang minaliit at tinawag na walang silbi. Ang ating lipad ay tatagal ng 3 oras at 30 minuto. Kasalukuyan tayong nasa taas na 30,000 talampakan. Ang panahon sa ating ruta ay maayos, ngunit asahan ang bahagyang pagyanig habang tayo ay tumatawid sa karagatan. Sa ngalan ng aking buong crew, ako si Captain Althea Navarro. Maraming salamat sa pagpili sa amin at naway maging komportable ang inyong paglalakbay. Ang bawat salita ni Althea ay malinaw, puno ng awtoridad at may dalang isang uri ng kapayapaan na tanging ang mga taong tunay na nakatagpo ng kanilang sarili ang nakakagawa. Renz, narinig mo ba yon? Ang boses ni Kiara ay naging matinis, puno ng gulat at hindi makapaniwalang galit. Althea Navarro, sinasabi ba ng babaeng iyon na siya ang captain ng plane na ito? Impossible. Baka kapangalan lang. Hindi. Bulong ni Renz, ang kanyang muka ay nawalan ng kulay. Ang boses na yon. Hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yon. No. Baka recording lang yan. O baka stunt lang to para asarin tayo. Pagalit na sabi ni Kiara. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa armrest ng upuan. Paano siya magiging captain? Sabi mo wala siyang pera. Sabi mo blacklisted siya. Ang namayani sa loob ng cockpit. Nakaupo si Althea sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay matatag na nakahawak sa controls habang nakatingin sa malawak at asul na kalangitan sa harap niya. Walang bakas ng puot sa kanyang mukha. Sa halip, naroon ang isang matinding pasasalamat. Ang bawat switch na kanyang ginalaw, ang bawat numero sa dashboard na kanyang binasa, ay tila isang kumpirmasyon ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi niya kailangang makita ang mukha ni Renz para malaman na narinig nito ang kanyang boses. Sapat na ang katotohanang siya ang may hawak ng manibela ng kanilang tadhana sa mga sandaling ito. Captain, we're approaching a patch of turbulence over the West Philippine Sea. Ulat ng kanyang co-pilot. Copy. Put the seatbelt sign on. Let's keep it steady. Sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay nananatiling kalmado. Sa loob ng cabin, biglang naramdaman ang isang marahas na pagyanig. Ang mga tasa ng kape ay bahagyang tumalsik at ang mga pasahero ay napahawak sa kanilang mga upuan. Si Kiara ay nagsimulang magpanik. Ang kanyang mukha ay namumutla sa takot. Renz, anong nangyayari? Bakit ganyan kalakas ang uga? Sabihin mo sa kanila, ayoko ng ganito. Sigaw ni Kiara, ang kanyang pagiging matapang kanina ay biglang naglaho. Tumingin si Renz sa bintana. Nakikita ang makapal na ulap na bumabalot sa pakpak ng eroplano. Ang bawat pagyanig ay tila isang paalala ng kawalang katiyakan ng kanyang sariling buhay. At sa gitna ng unos, muling narinig ang boses ni Althea sa intercom. Mas matatag kaysa kanina. Ladies and gentlemen, please remain seated and keep your seatbelts fastened. We are experiencing moderate turbulence, but everything is under control. Manatili po tayong mahinahon.
Nanatiling nakatitig si Renz sa speaker sa itaas ng kanyang ulo. Ang boses na dati niyang itinuring na pabigat ay siya palang tanging nagpapanatili ng kaayusan sa gitna ng gulo. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Renz ang isang matinding pagsisisi. Isang pagsisisi na kasing lalim ng karagatang nasa ilalim nila. Renz, mamamatay tayo. Pabapain mo ang eroplanong ito ngayon din. Ayoko na rito. Ang boses ni Kiara ay isang matinis na tili na humiwa sa gitna ng kaguluhan sa loob ng business class cabin. Ang bawat marahas na pagyanig ng eroplano ay tila isang malakas na hampas ng higante mula sa labas. Ang mga gamit sa ibabaw ng mesa ay nagliparan. Ang mga baso ay nagkadurog-durog sa sahig. At ang amoy ng natapon na alak ay humahalo sa amoy ng takot na namamayani sa paligid. Nakakapit si Kiara nang mahigpit sa braso ni Renz. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa balat ng lalaki. Ngunit si Renz ay tila walang nararamdaman. Nakatitig lamang si Renz sa kawalan. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Sa bawat pagbulusok ng eroplano sa gitna ng makapal at madilim na ulap, ang mga salita ni Althea noong nakaraang anibersaryo ay bumabalik sa kanya na parang isang sumpa. Isinakripisyo ko ang lahat. Ngayon, sa gitna ng tunay na unos, napagtanto ni Renz ang malaking pagkakaiba ni Kiara at Althea. Si Kiara ay isang dekorasyon na madaling mabasag sa unang patak ng ulan, habang si Althea ang mismong haligi na kayang humarap sa bagyo. Sa loob ng cockpit, ang kapaligiran ay kabaligtaran ng gulo sa labas. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng mga instrumento at ang maingat na paghinga ni Althea. Ang bawat paggalaw ng kanyang mga kamay sa side stick ay may kasamang kalkulasyon at lamig ng loob. Ang kidlat sa labas ay nagbibigay ng panandaliang liwanag sa kanyang mukha, isang mukhang hindi kakikitaan ng kahit anong bahid ng takot. Captain, wind shear warning on the primary flight display. Ang hangin ay masyadong malakas para sa normal na descent. Ulat ng kanyang co-pilot, ang boses nito ay may halong kaba. I have control. Mahinahon pero matatag na sagot ni Althea. E-adjust ang thrust. Panatilihin ang altitude. Hindi tayo susuko sa hanging ito. Ang namayani ng sandaling iyon. Habang ang buong eroplano ay tila isinusuka ng langit, kinuha ni Althea ang intercom mic sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang kanang kamay ay nananatiling matatag sa controls. Ang mga ugat sa kanyang braso ay bahagyang bumabakat sa tindi ng tensyon, ngunit ang kanyang boses ay naging kasing dulas ng sutla nang muli siyang magsalita sa mga pasahero. Ladies and gentlemen, muli ay humihingi ako ng inyong pasensya. Dumadaan tayo sa gitna ng isang malakas na thunderstorm cell, ngunit nais ko kayong masiguro na ang inyong kaligtasan ang aming prioridad. Manatili po tayong mahinahon at nakaupo. Malapit na nating malampasan ang bahaging ito. Tiwala lang po. Narinig ni Renz ang boses na yon at tila isang mahiwagang kamay ang humaplos sa kanyang naguguluhan na isipan. Sa loob ng 8 taon, ang boses na ito ang nag-ayos ng kanyang gusot na buhay. Ang boses na ito ang nagpatahan sa kanya noong siya ay lugmok. At ngayon, ang boses na ito ang tanging nagbibigay sa kanya ng pag-asang mabuhay. Tumingin siya kay Kiara na patuloy sa pag-iyak at pagmura sa mga flight attendants. Ang pag-ibig na akala niya ay vibrant at exciting ay naging isang nakakapagod na ingay sa gitna ng panganib. Naalala niya kung paano niya tinawag na pabigat si Althea. Ang pait ng katotohanan ay tila isang laso na bumabara sa kanyang lalamunan. Ang taong tinawag niyang pabigat ang siya palang nagpapagaan sa bigat ng mundong kanyang pinapasan ngayon. Renz, gawin mo ang paraan. Tawagan mo ang may-ari ng airline na ito. Hindi ako pwedeng mamatay dito. Sigaw ni Kiara, sabay hampas sa dibdib ni Renz. Dahan-dahang inalis ni Renz ang kamay ni Kiara. Tumahimik ka, Kiara. Ang tanging taong makapagliligtas sa atin ngayon
ay ang babaeng tinawag nating walang silbi. Biglang naramdaman ng isang matinding pagdausdos ng eroplano, mas malakas kaysa sa lahat ng nauna. Ang mga overhead bins ay tila nagrereklamo sa tindi ng pressure. Sa labas ng bintana, ang makina ng eroplano ay tila naglalabas ng apoy sa tindi ng trabaho nito laban sa hangin. Sa loob ng cockpit, ang stall warning ay nagsimulang tumunog, isang matinis at paulit-ulit na babala na nagpapabilis sa tibok ng puso ng kahit sinong piloto. Ang co-pilot ni Althea ay napahawak sa kanyang seatbelt. Ang muka ay puno ng pangamba. Ngunit si Althea ay hindi kumurap. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa horizon na hindi makita. Ang kanyang buong pagkatao ay nakatuon sa isang layunin. Ang ihatid ang bawat kaluluwa sa loob ng eroplano patungo sa lupa ng ligtas. Sige, subukan mo akong ibagsak. Bulong ni Althea sa hangin, tila ba kinakausap ang mismong bagyo. Dahil sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak ng aking tadhana. Sa wakas, ang mga ulap na tila mga higanteng humaharang sa landas ay nagsimulang magbigay daan sa liwanag ng nagbabadyang umaga. Mula sa bintana ng cockpit, ang mga ilaw ng Singapore ay tila mga nagkalat na diamante sa gitna ng kadiliman ng karagatan. Ang bawat kalkulasyon ni Althea ay naging perpekto, ang bilis ng hangin, ang anggulo ng pagbaba, at ang bawat pintig ng makina ay sumusunod sa kanyang kumpas. Ang bawat gulong ng eroplano ay dahan-dahang humalik sa semento ng runway ng Changi Airport. Walang marahas na pagtalon, walang nakakatakot na tunog ng pagkakaladkad. Ito ay isang landing na kasing dulas ng isang pangarap na natupad. Sa loob ng cabin, isang matinding katahimikan ang namayani ng ilang segundo bago ito napalitan ng malakas at sabay-sabay na palakpakan ng mga pasahero. Ang iba ay napapaiyak sa tuwa, ang iba naman ay nanalangin ng pasasalamat. Ladies and gentlemen, welcome to Singapore. This is your captain speaking. We have safely landed and I want to thank you for your cooperation and trust during our journey through the storm. Manatili po tayong nakaupo hanggang sa tuluyang huminto ang eroplano. Maraming salamat muli. Sa business class, si Kiara ay tila isang basang sisiw na nakasandal sa kanyang upuan. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo. Ang kanyang makeup ay kumalat na sa kanyang mukha dahil sa iyak at pawis. Wala na ang mapagmataas na Kiara. Ang tanging natira ay isang babaeng nanginginig pa rin sa takot. Samantala, si Renz ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pintuan ng cockpit na nananatiling sarado. Ang kanyang puso ay punong-puno ng mga tanong na alam niyang hindi na niya dapat pang itanong. Nang bumukas ang pintuan ng eroplano at magsimulang lumabas ang mga pasahero, tumayo si Captain Althea Navarro sa gilid ng pintuan ng cockpit. Nakasuot siya ng kanyang buong uniforme. Ang 4 na gintong guhit sa kanyang balikat ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw ng cabin. Ang kanyang postura ay tuwid, ang kanyang mukha ay kalmado, at ang kanyang nangiti ay puno ng profesionalismo. Ang bawat pasaherong lumalabas ay nagpapasalamat sa kanya. Ang ilan ay humihingi pa ng pakikipagkamay. Dumating ang pagkakataon na sina Renz at Kyra na ang lalabas. Napahinto si Renz sa tapat ni Althea. Ang kanyang mga labi ay nanginginig, tila may gustong sabihin ngunit walang salitang lumalabas. Tumingin siya sa mga mata ni Althea. Ang mga matang dati ay punong-puno ng pag-ibig para sa kanya. Ngunit ngayon ay tila isang malawak at malamig na kalangitan na hindi na niya maaabot. Ang namayani ng sandaling iyon. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Althea bago lumabas at iniabot ang isang maliit na origami na ibon. Salamat po, Captain. Gusto ko rin pong maging katulad niyo paglaki ko, sabi ng bata. Dahan-dahang yumuko si Althea, hinaplos ang ulo ng bata at ngumiti ng tapat. Sa sandaling iyon, para kay Renz, si Althea ay hindi na lang ang babaeng iniwan niya. Siya ay isang inspirasyon,
Isang reynang nahanap ang kanyang trono. Althea. Bulong ni Renz. Ang boses ay puno ng pait. Tumingin si Althea kay Renz, pagkatapos ay kay Kiara na nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Walang galit sa boses ni Althea nang siya ay magsalita. Tanging ang lamig ng isang taong tuluyan ng nakalaya. Welcome to Singapore, Mr. Villacorta. I hope you enjoyed the flight you said I could never lead. Mahinahong sabi ni Althea. Sana ay mahanap niyo rito ang kapayapaang hindi niyo nahanap sa piling ko. Althea, I'm so sorry. I didn't know. Ang hindi mo alam, Renz, ay ang katotohanang ang mga pakpak na pinutol mo ay hindi kailanman namatay. Natulog lang ang mga ito para sa mas mataas na lipad. Putol ni Althea sa sasabihin ni Renz. Pakisuyo, huwag niyo nang harangan ang daan ng ibang pasahero. May mga taong naghihintay sa kanila. Naglakad palabas si Renz at Kiara. Ang bawat hakbang nila ay tila paglubog sa putik ng kahihiyan. Ngunit ang kalbaryo ni Renz ay hindi pa tapos. Paglabas nila sa boarding bridge, sinalubong sila ng dalawang lalaking nakasuot ng barong at may hawak na mga dokumento. Mr. Renz Villacorta, we are from the Singapore Police Force in coordination with the Philippine authorities. You are being invited for questioning regarding allegations of money laundering and corporate fraud based on the evidence submitted by an anonymous whistleblower. Nanigas si Renz. Ang kanyang huling pag-asa ay gumuho sa harap ng kanyang mga mata. Lumingon siya, pabalik sa eroplano, ngunit ang pintuan ay sarado na. Ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ng kanyang sariling pagkatalo sa malaking salamin ng airport terminal. Ang bawat imperyong itinayo sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagtataksil ay tila isang kastilyong buhangin, isang malakas na hampas lang ng alon ng katotohanan, at ang lahat ay babalik sa kawalan. Sa loob ng isang malamig at sterile na silid sa loob ng Changi Airport, ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng ventilation system. Nakaupo si Renz sa isang matigas na upuang bakal. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakapatong sa mesa. Ang mga dokumentong nakalatag sa harap niya ay hindi na ang mga kontratang dati niyang ipinagmamalaki. Ang mga ito ay mga report ng financial fraud, tax evasion, at money laundering. Ang bawat pahina ay may tatak ng National Bureau of Investigation ng Pilipinas. Renz, anong gagawin natin? Bakit hindi ka magsalita? Ang boses ni Kiara ay puno ng hiya at takot. Ngunit wala itong bakas ng pag-aalala para kay Renz. Nakatayo siya sa sulok, yakap ang kanyang mamahaling designer bag na tila ba ito na lang ang tanging bagay na mahalaga sa kanya. Sabi mo, business trip ito. Sabi mo, investment. Ngayon, bakit may mga pulis? Bakit nila tayo kinukulong? Tumingin si Renz kay Kiara. Ang mukha nito na dati ay tila isang anghel, sa kanyang paningin ay naging mukha na ng isang estranghero. It's over, Kiara. Everything is frozen. Ang mga accounts, ang mansion, wala na ang lahat. What? Anong wala na? Nanlaki ang mga mata ni Kiara. Ang kanyang pag-ibig na nakabase sa kinang ng pera ay mabilis na naglaho. Ibig mong sabihin, wala ka ng pera? Paano ang baby? Paano ang buhay ko? Hindi ako pwedeng maging asawa ng isang bilanggo, Renz. Hindi ako sanay sa hirap. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Renz. Ngayon ko lang naintindihan. Si Althea, nung wala akong pera noon, hindi siya umalis. Binenta niya ang lahat para sa akin. Pero ikaw, ang tanging dala mo ay ang iyong kasakiman. Don't compare me to that boring pilot! Sigaw ni Kiara. Ang kanyang tunay na kulay ay tuluyan ng lumabas. I'm leaving, Renz. Hahanapin ko ang sarili kong paraan. Huwag mo na akong tatawagan. Padabog na lumabas si Kiara ng silid. Iniwan si Renz na mag-isa sa gitna ng kanyang pagkatalo. Sa labas ng pinto, narinig ni Renz ang malakas na iyak ng isang matandang babae sa cellphone. Ang kanyang ina, si Doña Aurora. Renz! Anak!
May mga tao rito sa bahay. Kinukuha nila ang mga gamit. Pinalalabas nila ako. Ang boses ni Doña Aurora ay puno ng hiya at kawalang pag-asa. Saan ako pupunta? Ang mga kumari ko, pinagtatawanan ako. Bakit mo hinayaang mangyari ito? Ang namayani ng sandaling iyon sa isang tahimik na hotel room sa Singapore. Nakatayo si Althea sa harap ng malaking bintana, nakatingin sa dahan-dahang paglubog ng araw. Hawak niya ang isang baso ng tubig at ang kanyang mukha ay payapa. Ang balita tungkol sa pag-aresto kay Renz ay kumalat na sa social media, ngunit walang bakas ng kagalakan sa kanyang mga mata. Tanging ang pakiramdam ng paglaya. Nakamit mo na ang katarungan, Althea. Bulong ni Captain Manuel sa kabilang linya ng telepono. Sila ang gumawa ng sarili nilang hukay. Ikaw ay naghatid lamang ng ebidensya. Salamat, Captain. Mahinahong sagot ni Althea. Pero hindi ang pagkakulong nila ang mahalaga sa akin. Ang mahalaga ay ang pakiramdam na hindi ko na kailangang humingi ng tawad dahil sa pagiging matagumpay ko. Dahan-dahang ibinaba ni Althea ang telepono. Kinuha niya ang kanyang lumang pilot case at binuksan ito. Sa loob, naroon ang binuraan ni Kiara na litrato ng kanyang ama. Hinaplos niya ang mukha ng kanyang ama na may mga marka ng marker. Ang bawat sugat sa litratong iyon ay tila mga pilat sa kanyang sariling puso na unti-unti nang naghihilom. Pa, nakalipad na po ako ulit, bulong niya. At sa pagkakataong ito, ang luhang pumatak ay hindi na luha ng sakit, kundi luha ng pasasalamat. Sa loob ng interrogation room, napatitig si Renz sa isang maliit na piraso ng papel na naiwan sa mesa. Ang flight manifesto. Nakita niya ang pangalan ni Althea na may titulong Captain. Doon niya naintindihan na ang tunay na karma ay hindi ang mawalan ng pera o ari-arian. Ang tunay na karma ay ang mapagtanto na itinakwil mo ang isang brilyante para sa isang pirasong salamin at ang brilyanteng iyon ay nagniningning na ngayon sa langit na hinding-hindi mo na muling madodoktan. Ang bawat pagsikat ng araw sa abot-tanaw ay isang paalala na ang dilim ng kahapon ay isa lamang anino na walang kapangyarihang pigilan ang liwanag ng bagong simula. Sa loob ng malawak na lobby ng Changi Airport, ang sikat ng umaga ay tumatagos sa naglalakihang salamin, nagbibigay ng gintong kulay sa paligid. Naglalakad si Captain Althea Navarro kasama ang kanyang flight crew. Ang tunog ng kanilang sabay-sabay na hakbang sa makintab na sahig ay may dalang ritmo ng tagumpay at disiplina. Maraming tao ang napapalingon, hindi dahil sa ganda ni Althea, kundi dahil sa aurang dala ng isang babaeng alam ang kanyang halaga at muling nahanap ang kanyang direksyon. Captain, ang ganda ng feedback mula sa management tungkol sa flight natin kahapon. You're the talk of the airline right now. Masayang balita ng kanyang co-pilot habang naglalakad sila patungo sa kanilang gate para sa flight pabalik ng Maynila. Salamat, Marco. Pero ang mahalaga ay nakarating ng ligtas ang mga pasahero. Mahinahong sagot ni Althea. Ang kanyang boses ay wala ng bakas ng pagod. Ito ay malinaw at puno ng sigla. Ang namayani ng mapadaan si Althea sa tapat ng isang luxury shop. Nakita niya ang kanyang refleksyon sa salamin. Isang babaeng maikli ang buhok, matalas ang tingin, at nakasuot ng unipormeng may 4 na gintong guhit. Naalala niya ang Althea na nakatayo sa ulan sa labas ng mansyon ng mga Villacorta, basang-basa at walang patutunguhan. Napangiti siya ng bahagya. Ang sugat na dati ay bukas at nagdurugo ay naging isang pilat na lamang, isang medalya ng kanyang katatagan. Ma'am Althea, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Paglingon niya, nakita niya si Nanay Rosa, ang dating may-ari ng boarding house sa Pasay, kung saan siya pansamantalang nanuluyan. Nakasuot ang matanda ng simpleng damit at may dalang mga pasalubong. Nagulat at napaluha ang matanda nang makita ang anyo ni Althea ngayon. Diyos ko, Althea, ikaw ba talaga yan? Ang ganda-ganda mo, anak. Sabi ko na nga ba,
Hindi ka lang ordinaryong babae, sabi ni Nanay Rosa habang hinahawakan ng kamay ni Althea. Nanay Rosa, salamat po sa lahat. Yumukod si Althea at nagmano sa matanda. Isang pagpapakita ng paggalang na hindi nawala sa kabila ng kanyang tagumpay. Dahil sa kabutihan niyo, nagkaroon ako ng lakas na tumayo muli. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Althea. Ang mga pakpak mo ay laging nandoon. Hinintay mo lang ang tamang hangin. Sagot ng matanda ng may ngiti. Pagpasok ni Althea sa cockpit ng kanyang eroplano para sa flight pabalik ng Pilipinas, naramdaman niya ang isang matinding uri ng kalayaan. Naupo siya sa left seat, ang kanyang trono. Isinuot niya ang kanyang headset at naramdaman ang lamig ng kagamitan sa kanyang mga daliri. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Sa labas, ang mga ground crew ay naghahanda na para sa pushback. Tumingin si Althea sa asul na langit. Alam niyang sa ibaba, sa isang madilim na silid sa Singapore, nahaharap si Renz sa mga kasalanang ginawa nito. Alam niyang si Kiara ay nagtatago na ngayon mula sa kahihiyan. Ngunit ang mga kaisipang ito ay tila mga maliliit na langgam na lamang sa kanyang paningin. Sila ay bahagi ng isang mundong hindi na niya kinabibilangan. Manila Tower, South Star 101, ready for taxi. Anunsyo ni Althea sa radyo. Ang boses niya ay umalingaw-ngaw sa frequency, matatag at puno ng dignidad. Habang unti-unting bumibilis ang eroplano sa runway, naramdaman ni Althea ang pamilyar na puwersa ng pag-angat. Ang bawat vibration ng makina ay tila isang kanta ng paglaya. Nang tuluyan ng humiwalay ang mga gulong sa lupa, naramdaman ni Althea ang pag-iwan sa lahat ng bigat ng kanyang nakaraan. Ang 8 taon ng pananahimik ay natapos sa 3 oras ng pakikipaglaban sa unos. At ngayon, sa gitna ng payapang papawirin, nahanap ni Althea ang tanging bagay na hindi kayang ibigay ng kahit sinong lalaki, ang kanyang sarili. Sa taas na 30,000 talampakan, habang ang ulap ay tila mga bulak na nakalatag sa kanyang paanan, isang huling linya ang dumaan sa isipan ni Althea. Hindi lahat ng bumabagsak ay tuluyang nawawasak. Ang iba ay sadyang ibinababa ng tadhana para lamang magkaroon ng mas matikas na buwelo patungo sa kanilang tunay na langit. Lumipas ang 1 taon na tila isang mabilis na paglipas ng ulap sa bintana ng isang eroplano. Sa loob ng isang maaliwalas na veranda ng kanyang bagong tinitirhang kondo na nakaharap sa Manila Bay, nakaupo si Captain Althea Navarro habang pinapanood ang dahan-dahang pagsikat ng araw. Ang bango ng brewed coffee ay humahalo sa preskong hangin ng umaga. Sa kanyang tabi, maingat na nakalagay ang isang bagong Breitling watch, isang regalo sa sarili na simbolo ng kanyang muling pagbangon. Ngunit ang mas mahalagang bagay na naroon ay ang orihinal na litrato ng kanyang ama. Wala na ang mga dumi ng marker, maingat itong ipinarestore ni Althea. Ang mukha ng kanyang ama ay malinis na muli. Tila nakangiti sa kanya at nagsasabing, tapos na ang laban. Napag-alaman ni Althea mula sa kanyang mga dating kakilala na si Renz ay kasalukuyan pa ring nahaharap sa mahabang proseso ng paglilitis sa Singapore at Pilipinas. Ang kanyang yaman ay tuluyan ng naubos sa mga legal fees at ang mansyong dati ay kanilang tahanan ay na-sequester na ng bangko. Si Kiara naman, ayon sa mga balibalita, ay iniwan ng sanggol sa pangangalaga ng isang kamag-anak at sumama sa isang dayuhang negosyante, muling naghahanap ng masisilungan sa gitna ng kanyang sariling kawalan ng direksyon. Tinatanong ng marami si Althea, napatawad mo na ba sila? Dahan-dahang humigop ng kape si Althea habang nakatingin sa abot-tanaw. Ang patawad, para sa kanya, ay hindi isang dokumentong kailangang pirmahan tulad ng divorce papers. Ito ay ang katahimikang nararamdaman niya tuwing gigising siya sa umaga na walang bigat sa kanyang dibdib. Napatawad na niya si Renz, hindi dahil karapat-dapat ito sa kapatawaran, kundi dahil ayaw na niyang magdala ng anumang bagahe sa kanyang bawat paglipad. Ang pagbitiw sa galit ang siyang tunay na nagpagaan sa kanyang mga pakpak.
Nahanap na ni Althea ang tunay na kapayapaan. Hindi ito nahanap sa taas ng sahod o sa kinang ng mga stripes sa kanyang balikat, kundi sa pagtanggap na siya ay sapat na bilang isang individual. Ang kanyang halaga ay hindi na kailanman nakadepende sa pag-aproba ng isang lalaki o sa pamantayan ng isang mapanghusgang lipunan. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento para sa bawat babaeng nakikinig ay simple pero malalim. Huwag na huwag mong papayagang putulin ng kahit sino ang iyong mga pakpak sa ngalan ng pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay hindi ka gagawing bilanggo. Ito ang magsisilbing hangin sa ilalim ng iyong mga pakpak para mas lalo kang makalipad ng mataas. Ang bawat sugat ay may layunin at ang bawat pagbagsak ay simula lamang ng isang mas matikas na buwelo. Sa pagtatapos ng kanyang huling kape para sa umagang yon, tumayo si Althea at isinuot ang kanyang pilot's cap. May flight siya patungong Tokyo sa loob ng 2 oras. Habang tinitingnan niya ang kanyang sarili sa salamin, isang tapat at payapang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito ang aking langit, bulong niya sa kanyang sarili. At dito, wala nang makakapigil sa aking paglipad. Dahan-dahang nagsara ang pinto ng kanyang tahanan. Iniwan ang isang silid na puno ng liwanag at pag-asa. Ang reyna ay tuluyan na ngang nakabalik sa kanyang kaharian sa itaas ng mga ulap.